Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin, ayan po sa ating screen si Madam Leni Robredo. Trending po at pinag-uusapan si Madam Leni Robredo tungkol po dun sa kanyang sinabi. Sabi po kasi ni Leni Robredo, siya po ay kumbinsido na tama ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng West Philippine Sea. So galing ito mismo dito sa dating Vice Presidente ng Pilipinas at sabi nga dito ni Benji Contreras, buti pa tong si Leni Robredo ay kumbinsido na tama ang ginagawa ni Marcos pagdating sa issue ng West Philippine Sea, habang ito ng mga Vice Presidente, itong running mate pa ni Pangulong Marcos na si Sara Duterte Carpio ay wala man lang statement o tungkol dito. Kumbaga ay no comment. Kaya marami po ang talagang natuwa dito sa sinabi ni Madam Leni Robredo. At kung itatype nyo dito sa Facebook mga kababayan yung Leni Robredo News, ito yung lumalabas oh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Ayan mga kababayan. At ito pakinggan natin yung sinabi ni Madam Leni para marinig din ninyo kung ano yung sinabi niya. Ito basahin muna natin itong caption ni Thea Tan. Political opponents can sometimes find common ground on certain issues like the West Philippine Sea dispute. Despite the differences in ideologies and certain policies, both Leni Robredo and Ferdinand Marcos Jr. believe in defending the Philippines' sovereignty claims and rights. Totoo naman Pagamat iba-iba tayo ng pananaw, meron tayong mga bagay na nagkakaisa tayo. Katulad lang ng nung rally na inatinan namin, ako naman hindi naman talaga ako makabongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi si Bongbong Marcos ang sinuportahan ko nung nagdaang eleksyon. Pero, yun, bilang presidente, kinakailangan suportahan natin ang ating gobyerno. At ito, katulad ng pananaw ng mga loyalista, pananaw din ng ilang mga kakampings, at ako naman ay pro-government na. Actually, yung isko niyan, medyo, parang pawala na rin kasi si Isko Moreno mismo nagsabi na hindi na siya tatakbo sa politika. So, isinasantabi ko muna yung pagiging isko niyan. Basta ako ngayon mga kababayan, masasabi ko ako po ay pro-government. Kapag may mali pong ginawa ang gobyerno, syempre, pananawagan po tayo sa ating gobyerno, itama nila. Pero kapag tama naman, kinakailangan mo ng mga palakpakan itong ating gobyerno. Kaya nga kami sumama dun sa Sara Resign Rally kasi unang-una hindi na namin nakikita na capable na si Sara Duterte na hawakan yung pagiging DepEd Secretary. Diba? Kaya nga kami sumama Kung makikita ninyo, nagsama-sama na lahat Dilawan, kakampings, pro-government, Iskonians, at mga loyalista ni Marcos, nagsama-sama para sa isang panawagan. Mag-resign si Sara Duterte dyan sa Department of Education. So, mayroong mga bagay na although magkakaiba ang ideologies sa iba't ibang certain policies, pero meron namang isang, minsan may common ground na talagang magsasama-sama kayo at sasang-ayon ng isa't isa kahit magkakaiba ang kulay. So ganito rin yung nangyari kay
dating Vice President Leni Robredo na nakita niya na maganda itong ginagawa ng Marcos administration pagdating dito sa West Philippine Sea dispute. At ito, pakinggan natin yung sinabi ni Madam Leni Robredo. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung decision ng arbitral tribunal. Okay, so ayun lang, napakasimple. Napakasimple at napakaikling pagpapakita ng pagsang-ayon dito sa ginagawa ngayon ng Marcos administration at maikling salita rin na nagpapakita ng kanyang pagka-dismaya. Dito sa nagdaang administrasyon dahil parang hindi daw nakita ni Madam Leni Robredo na piniplex itong ating karapatan ng administrasyon ni Duterte. So ayan mga kababayan yung narinig natin kay Madam Leni at syempre iyakan na naman ang mga DDS dito. Hindi, sa totoo lang, iyakan mga DDS. Tapos kung ano na naman sinasabi kay Madam Leni Robredo, si Madam Leni Robredo nag-real talk lang Yun di ba? Nag-real talk lang naman si Madam Leni Robredo Ay, basahin nga natin yung ilang komento rito para makita natin. Kasi marami rin ako nakita mga komento ng mga DDA shit dito Kagaya na ito, sabi rito, coming from Aling Leni, ang sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang dulo. Sabi niya kay PBBM, hindi naman natin makakapagkaila na siya ang kandidato dati ng mga Kano. So tingnan mo, ang layo ng Ang pinag-uusapan dito, yung stance ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tapos etong kupal na ito, may masabi lang na against kay Leni Robredo. Tingnan niyo kung ano-ano sinasabi. Di ba? Ibig sabihin, ganyan ang utak ng DD shit Dapat, pag-usapan natin yung issue. Hindi mga walang hiya itong mga kupal na ito. Ang pinag-uusapan, kung ano-ano sinasabi. Issue pag-usapan natin. Kaya magulo sa totoo lang. Kaya itong mga bobo, itong mga DDS, kasi mag-settle tayo sa issue. Kayo kasi mga sagrado, panatiko kayo kay Duterte. Lahat ng kalaban ni Duterte na hanggang ngayon, kinakalaban nyo pa rin. Tahimik na nga si Madam Leni, sinabi lang naman niya na sumasang-ayon siya. Maganda yung ang ginagawa ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Kung ano-ano sasabihin mo. Ganyan kabastos yung mga DD shit na yan. Sabi naman iba rito, mas magaling siya the way she delivered her message unlike doon sa prinsesa ng China. Both Duterte and Robredo are out of office. But it's only Duterte trying to sink the ship. Hindi nga, kaya nga gusto niyang pabagsakin itong barko Kasi meron siyang gusto niyang ilagay yung anak niya. Itong si Fiona. Di ba? Ayun lang naman yun Kaya nga walang tigil Walang tigil silang kakasigaw, kakabanat kay Marcos. Kaya nga ibang mga DDS na talagang totoo, alam niyo, may mga DDS naman na na talagang hindi panatiko. Alam niyo yan yung kapag may nakita na silang mali, hindi na nila sinasang-ayunan. Pero siguro ilang piraso lang. Kasi karamihan ng DDS mga mga panatikong sablay Sa totoo lang mga kababayan. Ito. Tamang hinala naman ito. Well, nakakatawa siya for admiring the current administration pero halata kasing may hidden agenda. Kung susuriin yung statement, nag-analyze. Nag-analyze si Kuya. Ito base sa kanyang analysis. Kung susuriin daw yung statement, gusto niyang pagsabungin palalo yung dalawang supporters para lalo silang umangat.
Let's think forward na lang siguro like our president kaysa sisi ng sisi sa nakaraan. Pwede namang i-review ang past para makatulong for the future. Bawasan na ang pinpointing, tayo-tayo lang ang mag-away-away niyan sa uli. Ito naman si Kuya, nagmamalinis. Tanggapin mo, katotohanan kapatid, na kahit magpakabuti ka pa, parang gusto kasi nito nung nag-comment na parang gusto maging santo, kumbaga. Hindi ganyan eh. Hindi pa pwedeng ganyan dito sa Pilipinas. Pagdating sa politika sa Pilipinas, hindi ka pwedeng yung parang magbait-baitan. Kinakailangan mo talagang isigaw, ipakita mo kung kanina ka sumusuporta at kumbaga banggain mo yung mga tao na sumisira dun sa sinusuportahan mo. Na alam mo naman tama kasi sila, sumusuporta sila, bakit? Dahil panatiko wala na silang pinaglalaban eh. Kumbaga mga mga kultong kultong supporter na kahit mali na yung ginagawa ng kanilang sinusuportahan, todo samba pa rin. Kaya hindi na pwedeng ganitong yung masyado naman tong banal. Hindi pwedeng ganyan. Sinasabi lang ni Madam Leni Robredo na totoo, nire-real talk lang niya na ngayon tama ang ginagawa, pero nung nakaraan hindi naman talaga tama ang ginagawa. Di ba? Totoo naman 6 na taon na sinayang ni Duterte. Hindi naman tayo nakapaglaban sa China, hindi natin election gusto natin gawin. Kasi nga, kampi nga eh. Oo. Yung iba naman, hindi pa rin naniniwala kay Madam Leni. Bahala kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong opinion, di ba? Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Iba naman, I still won't trust her on this issue and doubt if she can do what this admin is doing right now for the WPS. It's campaign period now, and as much as wala pa. Anong campaign period? Wala pa, day. Tagal pa, day. Filipinos love this country and will defend it if we are disrespected. Sinasakyan na naman ng issue. Ewan ko sa inyo. Siguro to, ito minsan problema dito sa mga mga supporter ni Bomo. Pasensya na po kayo, pero meron kasi talagang panatiko. Kaya ayoko talaga ng panatiko sa totoo lang. Ayoko maging panatiko. Para sa akin kasi ayoko nang may kulay. Kung nasa tama, kung sino yung tama, doon ka sa tama. Gaya nito. Nagsalita si dating Vice President Leni Robredo na sumasang-ayon siya kay Marcos. Tapos iisipin nyo ng masama. Pagdududahan ninyo. Ano ba gusto nyo? Pag kinontra naman, magagalit kayo. Anak ng tokwa naman kayo, Hindi na tuloy alam kung saan na ilalagay yung mga tao. Nagsalita si Leni Robredo, nakita niya magandang ginagawa ni Marcos. Tapos sasabihin nyo, sumasakay si Leni Robredo. Meron pa rin mga tanga talaga na mga panatiko. Pasensya kayo pasensya na po kayo. Ba't hindi nyo na lang tanggapin yung yung sinabi at maging kasi parang tawag dito. Pogi points baga kay Presidente Marcos sa Marcos administration. Kasi minsan kasi alam nyo, yung isip kasi natin wala na Lalong-lalo na pag panatiko ka. So totoo lang, pag panatiko ka, kahit magsalita na mabuti yung mga dati mong kalaban, pag-iisipan mo masama, wala. Yan? Peke yan, kunwari lang yan. Hindi ba pwedeng suportahan mo yung gobyerno mo? Hindi ba pwedeng suportahan itong Marcos government? Kayo lang mga BBM supporters ang pwedeng sumuporta. Ang katulad ko, gusto ko sumuporta sa gobyerno kasi parte tayo ng gobyerno Si Leni Robredo, karapatan niya magsalita ng ganyan. Bakit siya nagbabayad din siya ng buwis? Pare-pares lang tayo nagbabayad ng buwis. Gusto niyo yung sa inyo lang na mga komento o mga opinion ang gusto niyo marinig. Yung iba hindi.
Anak ng tokwa kayo, pare-parehas lang tayo nagbabayad ng tax dito. Kaya huwag kayo masyadong magmagaling. Ba't hindi nyo nalang tanggapin na yung sinabi ni Leni Robredo? Ano to totoo naman Nakita niya siguro na maganda ginagawa ni Marcos. Pag-iisipan niyo pa ng masama si Madam Leni Robredo. Pangit yun. Pangit yun sa totoo lang, dapat mag-unite na. Diba? For a common goal. Kaya minsan meron talaga mga nakakabuisit talaga kapag panatiko sa totoo lang Pag kinampihan mo, isipin, sumasakay ka lang. Isipin, peke ka. Marami ko nakikitang ganyan. Kahit sa mga BBM supporters, pasensya na kayo Baguhin nyo na yan, baguhin nyo yung nyo. Wag kayong masyadong maging panatiko. Kasi yung DDS, panatiko na masyado yan Masyadong panatiko yan. Tingnan nyo ginagawa ng mga panatiko. Tingnan nyo yung nangyayari sa mga panatiko. Kaya, wag po kayong maging panatiko. Nabibisit lang ako sa mga ganitong klaseng. Pasensya na po kayo Pag nagsabi ng paborable dun sa administrasyon, nakalaban, sinasabi nyo, sumasakay lang. Pag kinalaban naman, galit din kayo. Anak ng tokwa kayo. Ano ba talaga gusto ninyo? Ang dami pa talagang tanga ngayon mga kababayan, pasensya na. Dami pang tanga talaga sa mundo. In fairness to Leni Robredo, totoo ang sabi niya, but still not a fan and never will be. Wala namang problema Pakinggan mo yung sinabi niya. Tanggapin mo yung sinabi niya. Hindi naman niya sinabi na pagka sinabi niya yun Leni Robredo ka na Diba? Porke ba sinabi niya yun gusto niya maging Leni Robredo na kayo? Hindi. Hindi mo na kinakailangan sabihin niya na na hindi ka fan. Na hindi ka rin naman kawalan sa kanya. Kung hindi ka niya fan. Kanya-kanya tayong gusto. Diba? Pero yun lang mga kababayan Nabisi talaga ako sa mga panatiko. Masyadong sarado isip. Mga sarado isip. Diyan hindi umaasenso ang bansa natin dahil dyan sa mga panatiko. Hindi lang panatiko ni hindi lang panatiko ni ni Duterte Maging mga panatiko ni Marcos, maging panatiko ni Isko, panatiko ni Leni Robredo, ang panatiko ng kahit nino. Doon talaga ako nabibisit sa totoo lang Bukas yung isip ninyo. Pero yun nagsasalita na nga yung tao. Nagugustuhan yung ginagawa ng Marcos administration. Porke nakalaban ni Marcos si Leni Robredo nung nakarang eleksyon, sasabihin ninyo, sumasakay sa issue. Hindi ba pwedeng magsalita siya na kung ano talaga yung nakikita niya? Dahil unang-una, karapatan din naman niya magsalita kasi taxpayer siya, katulad lang natin. Yung mga panatiko talaga, malas sa buhay ang hype na yun Dapat bukas yung isip ninyo. Huwag kayong yung sarado, sagrado. Pag ganyan, hindi aasenso ang bansa natin. Sa totoo lang, mga kababayan. Ang ganda na nga sinabi rito, political opponents can sometimes find common ground on certain issues like West Philippines yung pinag-uusapan dito naknang wedding kayo Hindi naman pinag-uusapan yung political affiliation, pinag-uusapan dito West Philippines Saka kayo magsasalita ng kung ano-ano, kung iba na pinag-uusapan. Kung naglalaban na, kung nangangandidato na, kung campaign period na, sige, yan, murahin nyo na si Leni. Murahin nyo kung sinong ayaw ninyo. Magbongbong kayo, solid kayong bongbong, magsisigaw kayo dyan. Solid kayong Duterte, magsisigaw kayo dyan. Mga isko niyan, magsisigaw kayo, isko. Hindi naman kayo pinipigilan. Pero pagdating naman sa issue na nagkakaisa,
tanggapin niyo yung sinasabi. Alam niyo minsan kasi, pag pinag-iisipan niyo ng masama yung kapwa ninyo, kasi ganyan yan eh. Alam mo bakit ganon? Kasi ganon ka eh. Sa totoo lang. Ganon yun eh. Pag masyado kang yung tamang hinala, bakit? Baka adi ka. Kaya yan guys, sinasabi ko sa inyo, maka Marcos man, maka Lenny, maka Isko, maka Duterte. Maganda minsan magkaisa tayo sa dun sa issue. 'Di ba? Kung maganda naman ginagawa ng gobyerno, bakit mo kukontrahin? Ito na nga eh. Sinasabi na nga eh. Maganda yung ginagawa ng administration eh. Sasabihin pa na itong mga panatiko na na sumasakay lang. Nantoko talaga itong mga to. May hidden agenda. Nagpapapogi na pogi points kasi nakandidato. Anak ng toko naman kayo. Pag kinampihan, sama ng isip ninyo. Pag kinalaban, galit kayo. Ewan ko. Kapag ganyan po, mga kababayan, sa totoo lang, hindi po asenso bansa natin sa totoo lang. Masyado kayong sarado, sagrado. Ewan ko. Mga panatiko. Buksan yung isip ninyo, guys. Buksan yung isip ninyo. Huwag niyong isarado. So ayan mga kababayan, eto, despite different ideologies, certain policies, itong si Madam Leni Robredo ay naniniwala na maganda ang ginagawa ng Marcos administration pagdating dito sa sa pag-claim ng rights, sovereignty claims at rights natin dito sa West Philippine Sea. Kaya dun sa mga mga negative sa mga nega diyan, baguhin yung isip ninyo, baguhin yung isip ninyo. Kagaya nito, hype na to. Ayon kay Atty. Leni Robredo, nasa tamang posisyon ng PBBM administration na pagdating sa West Philippine Sea. Taas susulat nila talagang ang sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang kahuli-hulihan. Tingnan ninyo. Pinupuri na yung Marcos admin. Tapos ganyan pa sasabihin ninyo. Anong gusto niyo? Wag na lang purihin. Sirain na lang. Pag sinira naman, pag sinabihan na na hindi siya sang-ayon, galit na galit kayo. Tama-tama pangalan nito eh, VOV PH o Bobo PH. Natoko itong mga kupal na to. Buisit. Pinupuri na nga polisiya tungkol sa West Philippine Sea. Buti pa to si Benji Contreras. Ito, talagang loyalista ni Marcos kahit noon pa nakasama namin to sa rally. Kumbinsido si Leni Robredo sa ginagawa ni PBBM sa issue ng West Philippine Sea habang si Sara Duterte Carpio wala man lang statement tungkol dito, no comment lang. May sinabi ba si Contreras dito na wala, plastic yan si Leni Robredo? May sinabi siyang ganon? Wala. Yan ang hindi panatiko, si Benji Contreras. Ganyan dapat ang mga taga-supporter, mga taga-suporta. Taga-supporter tuloy. Ganyan ang mga taga-suporta. Pinuri na nga eh.
Tapos yung iba mga ano, mga panatiko dito. Nagagalit pa kay Lenny. Pag kinontrol naman, galit din. Saludo ako kay Benji Contreras. Sa totoo lang, ganyan dapat ang pagsuporta. Hindi yung tamang hinala. So ilang mga kababayan, sa totoo lang, talaga namang maganda ang approach ng Marcos administration dito sa West Philippine Sea. Hindi sila nagpo-provoke katulad nung sinasabi ng mga DD shit. Hindi po nagpo-provoke. Actually, ginagawa nila, dinadaan nila lahat sa diplomasya para po hindi magkagulo. At yun ang nakita ni Madam Leni Robredo. Maganda yung ginagawa. Dapat nga, pasalamatan niyo pa si Ma'am Leni. Di ba? Buti pa nga siya, pinumuri niya eh. Yung Vice President, Present Vice President. No comment. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.